Natin si Lord. Bago po kayo umupo, let us have our declaration. Let us declare this with all of our hearts. Sabay-sabay po natin ito i-declare. Ready? I declare a legacy of faith over my life. Balik. Up mo, up. Ang bira, minsan lang ako dito. Okay, ready? Sabay ulit. 1, 2, 3, go! I declare a legacy of faith over my life. God's blessings will chase me down and overtake me. I will store up blessings for future generations. I will be in the right place at the right time. I will see God open up doors of opportunities for me. Divine connections and supernatural provisions are on my way. I declare. Next. I declare that God has a great plan for my life. He is directing my steps. God will accelerate His plan for my life. No weapon turned against me will succeed. God will silence every voice raised up to accuse me. I am healthy, wealthy, and blessed. The very best is yet to come. These are all my declarations in the name of my Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Palakpakan natin si Lord. Pakisabi sa tatlong tao, you are greatly blessed. Tatlong tao. Pag nakatatlo ka na, pwede nang umupo. Praise the Lord. Okay, sige po. You can take your seats. Purihin ang Panginoon. Ngayon naman po, para sa Luke 4:19, tinatawagan natin Pastor JC. Pastor JC, ayan. Praise the Lord. Okay, sabayan po natin si JC and let us declare Luke chapter 4, verse 18 to 19. Go. Luke chapter 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, and to claim the acceptable year of the Lord. Jesus Christ is my Lord. He is Christ the Rock. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Greetings from Christ the Rock Commonwealth. Magandang umaga po sa ating lahat. Pakisabi naman sa katabi mo, kapatid, masaya ako. Magkatabi tayo ngayon. Totoo ba yan? Totoo ba? Okay. So, magandang hapon po. My name is Pastor Nathaniel. And together with my beautiful wife, Pastor Jessica, we serve as the pastors for Christ the Rock Commonwealth. So greetings po from Christ the Rock Commonwealth sa mga nandito sa church building at sa mga kasama natin online. Magandang umaga sa ating lahat. Ang aking pong butihing kabiak ay nasa Commonwealth. So Pastor Jessica, kung napapanood mo ito, pero baka nagpipreach na rin yun. So good morning sa atin pong lahat. I'm very excited this morning to share God's Word in behalf of our Bishop Anthony and Pastora Maricel. Good morning po sa atin lahat and welcome. Ang ating pong Bishop ay ngayon po ay nasa Davao, sa Digos. Kasama po si Rebsel at si Pastora Francesca. Sila po ay nagsuserve din, naglilingkod din sa ating mga kapatiran, mga churches sa Davao region. So purihin ang Panginoon sa opportunity na makapaglingkod sa Diyos. And nung ako po ay naatasan na mag-share ng salita ng Panginoon dito po sa Christ the Rock Main, ako po ay sobrang excited at ako po ay nanalangin, Lord, anong gusto mong sabihin sa kanila? Ako po ay tinanong ko po ang Panginoon, Lord, anong gusto mong sabihin sa Christ the Rock Main? Lord, anong gusto mong sabihin sa kanila? And I prayed and I seek God and I seek His will and His word. And purihin ang Panginoon
want to tell us this morning, I have a clear assignment from the Lord. Meron pong pinapasabi ang Panginoon sa atin ngayong umagang ito. And I pray, na mangusap ang Panginoon sa bawat isa. Sabi mo sa atabi mo, kapatid, kakausapin ka ni Lord. Sabi mo sa kanya, tignan mo talaga, huwag ka magsalita mag-isa. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, kakausapin ka ni Lord. Sabi mo sa kanya, makinig ka. Sabi mo sa kanya, mamaya ka na mag-cellphone. Naku po. Pastor, nagno-notes ako. Oh, good yan, nagno-notes. Very good. Okay? Basta natin mga Bible sa Galatians chapter 5. Galatians chapter 5, basahin natin from verse 13 to verse 18. And then, tignan natin anong matututunan natin dito. Ang sabi dyan, you, my brothers, I'm reading from the New International Version, NIV. Sabi, you, my brothers, were called to be free, but do not use your freedom to indulge into sinful nature. Rather, serve one another in love. Lahat po ng in love, say amen. Praise the Lord. Tayo daw ay maglingkod sa bawat isa ng may pagmamahal. Verse 14, the entire law is summed up in a single command, love your neighbor as yourself. Sabi mo nga sa katabi mo, I love you. Tingnan mo siya sa mata. Tingnan mo sa mata, tapos sabi mo sa kanya, I love you. Noong mga nakaraan, the importance of worshiping the Lord. Bakit mahalaga na sumasamba ka kay Lord? At napakarami pang iba't iba. Pero ngayong pong linggong ito, this Sunday, I want us to talk about who to worship. Sino ba ang dapat sambahin? Obviously, dapat siyempre ang sambahin si Lord. Amen. Tama? Siyempre dapat, ang sambahin dapat si Lord.
In fact, worship only. Pakisabi nyo nga po, only. Worship only belongs to God. Na napag-usapan na to, sinira rin to ni Bishop. Worship must be exclusive. Pakisabi nyo nga po, exclusive. Ang worship dapat exclusive kay Lord. Pwede mong sabihin sa ibang tao, I love you. Pwede mong sabihin sa ibang tao, I care for you. Diba? In fact, pwede mong sabihin sa ibang tao, I honor you. Kaya nga, di ba, mag-graduation, may mga nag-graduation, di ba? Oh. Yung iba, merong graduate with honor. Oh, edi in-honor sila. O yung iba, meron ako narinig, sister, highest honor. Grabe. Lampas-lampas sa bubong yun. Highest honor talaga. Di ba? So, pwede mong sabihin sa tao, we honor you. Pero hindi mo pwedeng sabihin na I worship you. Awkward. Di ba? Hindi pwedeng sabihin ni Sean kay Trish. Sa isip ko, Marian eh. Hindi pwedeng sabihin ni Sean kay Trish, Trish, I worship you. Awkward. Hindi, wait lang. Okay tayo sa lab eh. May worship pa. Di ba? Hindi pwede sa tao. Ang worship exclusive kay Lord. No? Hindi natin yan sinasabi sa iba. But the problem is, may umaagaw sa worship na dapat para kay Lord. There is someone that is taking the worship that belongs to God. At maraming tao, even Christians, ay nadi-deceive dito. Maybe unintentional siguro, or baka iba, intentional talaga. No? Not knowing na yung worship na dapat kay Lord na ibibigay sa iba. No? Intentionally or unintentional, maybe you are worshiping the wrong God. Yan po ang gusto kong pag-usapan natin ngayong umagang ito. Who must we worship? Let's pray. Father in heaven, thank you for this morning. Bless us. Speak to us. Open our hearts. Open our minds. Help us to give the worship that only belongs to you. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Pinag-isipan ko po ang title natin ngayon. 3 linggo ko po itong pinag-isipan. Talagang per word, per letter, talagang nag-research pa ako ng mga Hebrew, Greek, pati Latin, talagang tinignan ko po. Ang title, ready ba? Mga nagno-notes, ready kayo? Ang title po ng pag-uusapan natin ngayong umagang ito. Reveal mo, kapatid. Worship. O ba? Yan pa lang. Pwede na tayo mo eh. Yan pa lang pag yan nasalo natin. Worship the Lord. Pag yan pa lang mga kapatid na nanguya mo at na-digest mo na, solved na. Worship the Lord. Sino po dito naranasan nyo na meron kayong ibang tao na napagkamalan? No, yun nakita nyo sa mall, tapos nakita mo, parang si Kuya Ja yun ah. Kuya Ja! Kuya Ja! Pagharap, balbasarado, tapos, ay iba pala, sorry. Napagkamalan. One time, kami ay nasa grocery, no? Ayaw ni Judas sa palengke. Kami ay nasa grocery at kami po ay namimili sa grocery. No, kami nila Pastora Jessica, kasama sila Pastor Maricel, sila Pastor Janessa, sama-sama kami, nag-grocery kami. At pagkatapos, habang nagpupush, kasi pagka-grocery po, hiwa-hiwalay kami. Ako kasi, kasama ko yung mga bata, paikot-ikot lang kami. Si Pastora Jessica talaga yung namimili. Ako, parang lang ako doon. Taga kuha ng pansit canton, mga chichirya, gano'n lang. Si Pastora Jessica talaga yung nag-grocery. So habang hawak-hawak ko yung cart, nakaupo dyan si Elisha, si Judah. No, tapos kami, lalakad-lakad kami. Nakita ko si Pastora Jessica, nandun sa may kabilang aisle. Tinawag ko. Ang tawag ko po kasi kay Pastora Jessica, babe. No. Sabi ko kay Pastora Jessica, sabi ko, babe,
Hindi humarap. Sabi ko, ano nga to, ipaprank ko to. Sabi ko, lumipat ako, umadvance ako sa may kabilang aisle. Tapos, inaabangan ko siyang lumabas. Pagkalabas na ganun, bigla ako inakbayan. Sabi ko, tinatawag kita, hindi ka umaharap. Pagkaakbay kong ganun, biglang gumanon. Sabi ko, hindi ko asawa to. Sabi ko, pasensya na po. Nagkamali, tao lang. Sabi ko, walang intensyon na masama. Sabi ko, akala ko, siya na, hindi pala. So dito naranasan mo yan. Akala mo siya na, hindi pala. Isa prank. Alam nyo, baka kasi, kaya ko yun nakwento, kasi baka, you are expressing worship, pero baka sa iba mo na ibibigay. Kaya gusto kong pag-usapan natin ito mga kapatid, kasi humans, we as human beings, we are created to worship. Ang tao, nilikha, dinisign para sumamba. Okay? Kaya nga, pansinin nyo mapatay, hindi, pastor, yung iba kasi sinasabi, hindi, yung worship, religion lang naman yan, ganyan, hindi. Kahit sa mga pinakaliblib, pinaka-uncivilized na mga tribes sa mga kabundukan ng kasulok-sulukan ng bilog na mundo, pag pumunta ka doon, they have a form, somewhat form of worship to a divine being. Minsan hindi nila kilala kung sino Diyos. Araw, puno, lupa, uod, lahat kung ano-ano na sinasamba. Kasi nga, ang tao dinisign para sumamba. Ang problem, pag hindi mo alam kung kanino sasamba, or baka sumasamba ka, akala mo siya, pero iba pala. Akala mo kay Lord, pero iba pala. No? Now, yun po ang gusto kong pukosan ngayong umagang ito. Let's answer the question, sino ang kalaban ni Lord sa worship natin? Sino ang umaagaw sa worship na dapat para kay Lord? Sino? Tanong mo nga yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, kilala mo ba? Ang number one nakaagaw sa worship ay ikaw. Ang minsang nagiging kaagaw ni Lord sa worship mo ay ikaw. Pastor, ano ibig mo sabihin? Kasi merong dalawang entity na naglalaban sa atin. First is the Holy Spirit. The Holy Spirit is the divine presence of God who guides us and transforms us. This is the Holy Spirit. Pero merong pangalawa, the flesh, yourself, your human nature, often driven by desires and emotion. So merong dalawang naglalaban, nag-aaway, nagagawan sa papuri, sa pagsamba, sa fame, sa credit, sa effort, sa love, sa time, sa energy mo. May dalawang nag-aaway. Actually, hindi man nag-aaway. Pero nag-aagawan. Actually, hindi nga nag-aagawan eh. May umaagaw lang eh. Magkaiba kasi nag-aagawan sa may nang-agaw lang. It is the Spirit, God, and yourself. Galatians chapter 3, ang sabi dyan, now, look at this, Genesis chapter 3. Now the serpent, which pertains to Satan, the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God has made. He said to the woman, look at this, he said to the woman, did God really say you must not eat from any tree in the garden? Ang sabi ni Lord, sabi ng serpent, ng kaaway ni Satanas kay Eve, sabi ba ni Lord, bawal kayo kumain ng kahit anong bunga dito,
from any tree in the garden? The woman said to the serpent, we may eat from the trees in the garden. But God did say, you must not eat from the tree that is in the middle of the garden. You must not touch it or you will die. Ang sabi ng babae, pwede naman. OA naman, ano kakainin namin? Wala pang ano nun eh. Wala pang, pag prutas talaga ang kakainin nila at gulay. So sabi ni Eve, pwede naman kainin. Ang sabi lang ni Lord, wag daw kakainin yung nasa gitna. Ano yung nasa gitna? The tree of the knowledge of good and evil. Wag daw kakainin yon. No? Pero ano sabi ng verse 3? Verse 4. You will not surely die. Sabi ni Satan, niwala ka dyan. Totoo yan. Sabi ng kaaway, di ka mamamatay. The serpent said to the woman, God knows that when you eat of it, your eyes will be opened. You will be like God, knowing good and evil. Yung sinabi dito ng serpent kay Eve, sabi niya, pag kinain mo kasi yan, kaya ayaw yan pakain sa'yo. Kasi pag kinain mo yan, magiging kagaya mo si Lord. Knowing good and evil. Now, si Eve, hindi ko alam, nasilaw siguro doon sa you will be like God. Pero napakababaw kasi nung likeness na ipinipresent ng enemy. Ang pinipresent niya na likeness, like God, knowing good and evil. Napaka-shallow, napakaliit, napakababaw. Pero nasilaw si Eve. Ang pinipresent kasi ni Satan dito, kapag kakinain mo yan, you will be like God. Magiging katulad ka ni Lord. Ang sinasabi niya talaga, pag kinain mo yan, hindi mo na kailangan si Lord. Kasi parehas na kayo. You can be independent from God. Ikaw na lang. Ikaw lang sapat na. Si Satan lang nagpauso talaga nun eh. Pag kinain mo yan, ikaw lang. Sapat na. Yun yung sinasabi. Yun talaga yung pinipresent ni Satan kay Eve. Ang problema naman itong si Eve na silaw. At tumikim. Because he wants independence. Now, hindi naman masama ang independence. That's good. Maganda, independent ka. That's being responsible. That's being mature. There's nothing wrong with that. Okay na independent. Pero independence from God is a different topic. We are not designed, hear me, we are not designed, created to be independent from God. Hindi natin kaya kung wala ang Panginoon. God designed us to be dependent on Him. No? But the problem is, yung self, yung sinful nature, yung sarili mo, kaya nga kaagaw eh, yung sarili, gustong maging independent from God. No? Now, dalawang bagay mga kapatid na gusto ko makita natin sa mga pinag-uusapan natin. Number 1, the battle within. Merong labanan na nangyayari within. There is an inner conflict between the flesh and the spirit. Ito yung sinasabi sa Galatians chapter 5 verse 17. Ang sabi, the sinful nature desires what is contrary to the spirit, and the spirit what is contrary to the sinful nature. Magkaiba sila ng gusto. And they're in conflict with each other so that you do not do what you want. Iba ang gusto ng flesh sa gusto ng spirit. Ang tanong, sino ang gusto natin na mag-control sa atin? Dalawa lang kasi yan. Flesh or spirit? Sinong gusto mong nangunguna? Sinong gusto mong namamahala? Sinong gusto mong nagli-lead? Sa'yo, yourself, flesh, or the spirit? Kasi whom you serve, you worship. Kung sino pinaglilingkuran mo, yun ang sinasamba mo.
So kung di ka naglilingkod kay Lord, ang pinaglilingkuran mo, sarili mo, ang sinasamba mo, sarili mo lang. Ano ba ang naisin ng flesh? Pag-usapan natin dito. Our flesh, yung sinful nature natin, ano ba gusto niyan? Verse 19. When you follow the desires of the sinful nature, the result is very clear. Pakisabi nyo nga po, very clear. Isa pa, mas malakas, very clear. So hindi ito malabo, hindi blurred, hindi, very clear. Ano ang desire ng sinful nature? Very clear. Ang sabi, sexual immorality, impurity, lustful pleasures, idolatry, sorcery, hostility, quarreling. Yan ang gusto ng sinful nature. Mga sexual sinful desire, pag-aaway, mga sorcery, mga mangkukulam. Naku, kaya kailangan taga deliverance. Mga idolatry, pagsamba sa iba, jealousy. Sino dito may kilala ka, super seloso? No? Ang uwi, alas 5, 5:03, wala pa sa bahay. Nako. Nagwawala na yan. 2 minutes lang ang lakad Bakit wala ka? Nako, grabe yan. Super jealousy. Outburst of anger. So dito, may kilala ka, ang bilis mag-shift ng emosyon. Yung masaya, tas like, may mga kilala akong ganyan Ang saya-saya, tas biglang split second, galit na. Sabi ko, grabe naman, walang transition Talagang from masaya, tas biglang galit. Burst of anger. Selfish ambition. Yan ang mga gusto ng flesh Ako, yung pangarap ko, gusto ko maabot, dream ko, ambition ko, gusto ko makuha to, mabili to, magkaroon nito, gusto ko ganito. Hindi man masamang mangarap, tinuturuan tayo ng Biblia na mangarap, pero kung yung pangarap mo umaagaw sa pwesto ng Diyos sa buhay mo, flesh yan. No? Ano pa? Division! Nako. Mga magaling mag-divide. Hindi ba yan? Yung pagkakaiwalay-hiwalay. Ayan, nako. Ano pala yan? Flesh yan. Sabi mo sa atabi mo, flesh yan. Envy. Ano sabihin na envy? Inggit. Diba? Now, hindi masama na ma-inspire ka sa iba. Diba, si may sasakyan na. Sana ako din. Lord, bigyan mo din ako. Yun okay yun Pero ang envy kasi yung inggit, may kotse nga siya. Masaya ba siya? Wait lang ako. Ano yan? Envy yan, envy. Inggit yan, inggit. Di ba? Yung parang dapat maging masaya ka na lang para sa iba. Pero kung yun envy. Drunkardness. Di ba? Wild parties. Hindi masamang mag-party. Pero kung ano na yan, yung ano na siya, outside or ungodly, di ba? And other sins like this. Di ba? Sobrang dami. Inano na lang ng Bible. Yung mga parang ganyan. Generalize. Ang dami kasi yan Let me tell you again, as I have before, that anyone living that sort of life will not inherit the kingdom of God. Now, gusto ko pansinin nyo mga kapatid, itong tinatawag nating self or flesh or sinful nature. Very clear, very obvious na ang mundo, ito ang sinusundan. Kaya nga mga kapatid, nung pinag-uusapan natin yung sinful nature, di ba relate na relate? Ganyan siya, Pastor. Nakaka-relate tayo. Alam natin yung ibig sabihin Bakit? Kasi nga, ito yung sinusundan ng mundo. Ito yung sinusundan ng world, yung fleshly desire. Kaya nga kailangan natin ng self-control.
Hindi yan yung self-control na discipline. Hindi ako kakain hanggang 12 tapos hanggang 6 lang ako. Hindi lang yun eh. Hindi lang yun ang self-control eh. Yung intermittent, hindi lang yun. Hindi mag-workout ako everyday. Self-control din yun, pero hindi lang yun. Pero yung sinasabi kong self-control, kukontrolin mo yung desire ng self. Yung sinabi natin, yung mga kasalanan na yan, kukontrolin. Bakit? Kasi hindi pwedeng yung self ang nangunguna. Hindi pwedeng yung self ang nasusunod. Kasi pag yung self ang nasunod, yung self ang nanguna, ang sabi ng Bible, anyone living that sort of life will not. Tingnan natin verse 22. But the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness. Pambihira, tad-tado, yan pa lang eh. Di ba? Yan pa lang okay na eh. Di ba? Sino dito may kakilala ka, very loving, very joyful, lagi masaya. No? Dapat malungkot na, pero picture mo. Lagi masaya, may peace, may kapayapaan. Alam nyo, napakalaking influence ng peace, no? Na kailangan lagi tayo may kapayapaan. Kasi minsan, ang mga paligid natin, may mga pagkakataon walang peace sa paligid. Kaya kapag ang peace, hinanap mo, exterior, galing sa labas, yung peace mo, gulo yan. Kasi ang labas, puro gulo. Di ba? Yung external, puro gulo. Dapat yung peace natin galing sa loob, galing sa Panginoon. Na ano man na nangyari sa paligid, meron kang peace. Sabi mo sa atay mo, peace be with you. So meron tayong peace. Patience. Hallelujah. Alam niyo po ako, yung iba dito, kilala pa ako mula nung binata pa ako, kilala ako. Alam niyo po ako, personally, no? Maiksi ang aking damit. Ang aking, ba kasi ito sinad? Maiksi ang aking pisik. Ang aking ano ko eh, dati, nung flesh pa, maano ako, mabilis akong magalit, no? Nung ako nag-asawa, mga may asawa, maintindihan niyo ako. Natutunan ko ang tinatawag na patience. Nag-asawa pa lang yun, wala pa anak. Nung ako nagkaanak, ang bilis naman, lo. Nung ako nagkaanak, mas lalo kong naunawaan ang patience. No? Napakahalaga niyan. Patience, kindness, goodness, faithfulness. Verse 23, gentleness, and self-control. Ayan na yung self-control na sinasabi ko. Hinuli pa save the best for last Kailangan makontrol yung self. There is no law against these things. Those who belong to Christ Jesus have nailed the passions and desires of the sinful nature to His cross and crucified them there. So kapag tayo pala sumusunod sa Panginoon, dapat yung self, yung desires of the self, desires of the flesh na crucified na sa cross. Since we are living by the Spirit, let us follow the Spirit's leading in every part of our lives. Let us not become conceited or provoke one another or be jealous with one another. Kasi nga there is a battle inside. No? Kapag ikaw ay nakakagawa ng mga kamalian, nabubuhay sa kamalian, flesh yan. Now, tao tayo, nagkakamali. Tama? Nagkakasala. Tao tayo hindi naman tayo Superman Nagkakasala tayo. Pero iba kasi yung nagkasala sa nabuhay sa kasalanan. Bilang mga Kristiyano tayo ay nagkakamali.
Pero hindi ka dapat nabubuhay sa kamalian. May mga pagkakataon magkakasala ka. Hingi ka ng tawag kay Lord. Pero dapat hindi tayo nabubuhay sa kasalanan. Why? Because dapat meron tayong self-control. Pangalawa, number 2. So may away, may laban. Transformation through the Spirit. The Holy Spirit influences the soul towards godliness. Ang banal na Espiritu ang nag-guide, tumutulong sa atin para tayo ay maging godly. We must put off the old self, renewing the mind, and allowing the Holy Spirit's transformative work. Dapat makalaya makalabas doon sa self. Sabi ng 2 Corinthians chapter 3 verse 17, ito. Mga hindi nakikinig kanina, makinig. Ito na tayo. Lalanding na ang eroplano. Ang sabi ng 2 Corinthians 3:17, now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Pakisabi po, freedom. Ulitin natin. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. And we, who with unveiled faces all reflect the Lord's glory and being transformed into His likeness with ever-increasing glory, which comes from the Lord who is Spirit. Ang sinasabi dito, kung nasaan ang Spirito ng Lord, nandun ang freedom. Kung nasa ng Holy Spirit, kung nasa ng Spirit ni Lord, andun ang freedom. Nandun ang kalayaan. Nandun ang freedom kung nasa ng Spirit ni Lord. Tanong, asaan yung Spirit ni Lord? Kasi nandun ang freedom. Hindi, kung nasaan ako nandun. Hindi! Si Lord hindi sumusunod sa'yo. Dapat ikaw ang sumusunod kay Lord. So kung gusto mo ng freedom, dapat malaman mo nasaan yung Spirit ni Lord. Kasi kung nasaan ang Spirit ni Lord, nandun ang freedom. Psalms 22 verse 3. Tignan niyo to. Psalms 22 verse 3. Yet, you are enthroned as the Holy One. You are the praise of Israel. Look at this. Eto na tayo mga kapatid. Yet you are enthroned as the Holy One. You are the praise of Israel. NIV. Tinignan ko sa ibang translation. King James. Tinignan ko pa sa Old King James. Kasi alam niyo ba ang King James ay nagkaroon ng revision. So merong Old King James, meron yung King James na gamit natin. Pero tinignan ko pa doon sa pinakasinauna pang King James. Labas mga kapatid. Ang sabi, but thou art holy, si Lord, oh, thou that inhabits, tumitira. Enthroned, umuupo, nananatili. Saan daw? Nasaan ang Holy One? Nasaan ang Spirit ni Lord? Inhabits the praises of His people. Nasaan si Lord? Andun ang freedom. Asan si Lord? Nasa pagpupuri ng kanyang mga anak. Kaya napakahalaga ng worship. Kasi every time we worship, the presence of God shows up. And every time we worship, there is the Spirit of the Lord. And where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Mararanasan mo ang freedom when the Spirit of the Lord is there. Paano pupunta ang Spirit ng Lord? Worship Him. Kaya napaka-makapangyarihan ng worship. It brings freedom. Hindi lang good vibes, hindi lang good feeling na, ang sarap naman mag-worship. Kilala mo ako, okay naman yun. Pero yung pagpupuri, hindi lang good feeling ang dinadala niya. Yung pagpupuri natin, nananahan dyan ang Espiritu ng Diyos. At kung nasa ng Espiritu ng Diyos, ando ng kalayaan. At yan ang gustong kunin ng flesh. Iba na yung tingin sa akin ni Lo eh. Yan ang gustong kunin ng flesh. Yung worship mo. Yan yung gustong kunin ng flesh. Yung worship. No? At
agawin ng flesh, yung worship na para sa Panginoon, yung papuri na para kay Lord, yung commitment na para kay Lord, yung kalakasan na para kay Lord, yung pag-ibig na para kay Lord, yung effort na para kay Lord, yung oras na para kay Lord, yung lakas mo na para kay Lord, yung resources mo na ipapagamit mo dapat kay Lord, sasabihin ng flesh, wag mo nang gamitin dyan, bigay mo na lang sa sarili mo. Ito yung gusto ng flesh. Kaya maraming tao pinagpapalit si Lord sa kung ano-anong mga bagay. Pag tinanong mo bakit mo pinagpalit si Lord, pag tinignan mo para sa sarili, para sa Kanya, para sa pamilya niya, para sa pangarap niya, para sa sarili, para sa Kanya. Kasi yun yung gusto ng enemy. Matanggal yung worship eh. May kanta pa nga. May kanta. Learning to love yourself is the greatest love of all. Wrong! Loving yourself is not the greatest love of all. The greatest love of all is the love of God. The great, selfless, unstoppable, irresistible, eternal, powerful, unexplainable, endless, supernatural love of God. The available love of God. The love of God that is willing to die for you. The love of God that is willing to accept you. The love of God that is able to change you. That is the greatest love of all. The love of God. At yan yung gustong kunin ng self. Ang gustong kunin ng self, mahalin mo na lang yung sarili mo. Ikaw na lang, ikaw lang, ikaw. Pero hindi yan ang gusto ni Lord. Now, bago tayo matapos sa full blast worship, kasi last na to eh. Mga kapatid, next week, blessing na Next week, full blast blessing na pag-uusapan natin. Bago matapos yung worship, full blast worship, gusto ko mga kapatid, ibigay natin sa Diyos yung dapat talaga sa Kanya. Na minsan kinukuha mo. Sabi mo sa atay mo, kapatid, wag mong kunin yung para kay Lord. Minsan yung worship, hindi na napupunta kay Lord, napupunta na sa kung saan-saan, sa kung kani-kanino. Minsan nagkakantahan, imbis ang focus asa kay Lord, nasaan ang focus? Diba? Dapat na kay Lord eh. Na okay naman na yung mga technicalities, okay yun. Pero dapat habang ginagawa mo yun, nag-worship ka pa rin. Diba? Hindi pwede na, tak. Wait lang, bumibilis tayo, bumibilis. Magsasalita na si Josh niyan. Bagal konti, bagal. Hindi ba? Kaya meron silang earpiece eh. May mga usapan sila na hindi natin naririnig eh. Na okay yun, walang problema doon, brother. Pero dapat yun, ginagawa mo out of worship for the Lord. Hindi lang para pagandahin lang yung tugtugan, hindi lang yun eh. Pero dapat out of worship pa rin. Di ba? Yung paglilingkod natin, dapat lahat yun out of worship pa rin kay Lord. Wag sana na matabunan ng mga kung ano-anong bagay, mga technicalities of life, or mga kung ano-ano pa, yung dapat para kay Lord. Hallelujah. Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, ibigay mo yung para kay Lord. Merong song leader na nagpapa-praise and worship siya. Tapos, biglang, habang nagpe-praise and worship sila, di kakantahan sila. Habang nagpe-praise and worship sila, huwag niyo silang pansinin, nyo lang sila. habang nagpe-praise and worship yung mga tao, biglang umakyat yung pastor. Praise and worship. Praise and worship. Biglang umakyat yung pastor. Tapos kinuha yung mic ng song leader. So yung song leader, uy, pastor, ano nangyari? Sabi ng pastor, hindi tayo nagpupuri. Kailangan natin mag-worship. Sabi ng pastor. Lahat ng musician, baba! Oh, grabe. Sila. Lahat ng musician, bumaba. Walang kanta. Magpuri tayo.
Masyado ng komplikado ang mga bagay-bagay. No, wala, buksan lang ang mic, magpupuri tayo. Magwo-worship. Hindi magpo-focus sa kung kani-kanino, hindi magpo-focus sa kung saan-saan. Tinanggal yung music. At ang sabi nung pastor, mag-worship tayo. Ang focus ng worship, hindi yung kanta. Ang focus ng worship, hindi nga yung lyrics eh. Ang focus ng worship natin si Lord. Wala mo nang mag-worship lang. So sa madalang sabi mga kapatid, sila. Hindi alam ng song leader, wag daw kakanta eh. Sabi yung song leader, anong trabaho ko dito? Mag-worship tayo. So, pumikit lang sila. Taas natin ang ating mga kamay. Hingiin natin yung presence ni Lord. Tahimik lang. Hindi alam gagawin eh. Paano? Ang alam, pag worship, dapat kumakanta tayo eh. Ba hindi, bigay mo lang yung sarili mo kay Lord. Yun lang, wala na iba, yun lang. Wala na ibang focus kay Lord lang. Maya-maya habang katahimikan, kapikit lang sila, maya-maya may mga iba na, unti-unti, nagiiyakan. Wala music. Tahimik lahat. Sa tabi may umiiyak na. Sa may kabila may sumisigaw. Bila may sumisigaw, thank you Lord! Hallelujah! Sa may katabi, nakaluhot, umiiyak, Lord! Pagkata sabi ng pastor, mga 3 buwan, wala mo ng banda. Gitara lang. Tapos song leader, kinausap yung song leader. Sabi, mga ilang buwan, ikaw lang. I-lead mo lang kami sa worship. Wala mo nang mga technical. Wala mo na. Ikaw lang. Gusto ko mag-worship tayo kay Lord. Now, yung kinikwento ko mga kapatid, it is a true story. Hello? Ang pangalan nung song leader, si Matt Redman. Siya yung nag-compose ng Heart of Worship. Kaya pansinin niyo yung lyrics ng Heart of Worship. When the music fades, all are stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. Ano yung kasunod? I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you... Tayo nga tayo lahat, kantayin nga natin yan. You search much deeper within to the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord. Lahat ng papuri para lang kay Lord. It's all about you. I'm coming back to the heart. Hallelujah. Hindi kung kanino man, Lord. It's all about you, Lord. I'm sorry, Lord. It's all about you. It's all about you, Jesus. You more than a song. More than a song. I'll bring you more than a song. More than a song. I'll bring you more than a song. Come on, church. More than a song.
more than a song. You're looking into my heart. You're looking. Hallelujah. Into my heart. You're looking into my heart. You're looking. Thank you, Lord. I'm coming back. I'm coming back. It's all about you. Oh, hallelujah. Nawa mga kapatid, sa umagang ito, ibigay natin kay Lord yung para sa Kanya. Yung worship na para sa Kanya. Yung parangal na para sa Kanya. Yung credit na para sa Kanya. Yung effort na para sa Kanya. Hallelujah. Yung resources na para sa Kanya. Na nanggaling din naman sa Kanya. Yung papuri na dapat sa Kanya. Na minsan kinukuha natin. Ibalik natin. Ibigay natin sa Panginoon ngayon. Hallelujah. I'm coming back. I'm coming back. It's all about you, Lord. I'm sorry, Lord. When it's all about you, it's all about. Declare this with all of your heart. I'm coming back. Oh Lord, we're coming back to the heart of worship. The worship that only belongs to you. The worship that only belongs to you. Panginoon, patawarin mo kami sa mga panahon na kinuha namin yung credit. Patawarin mo kami sa mga panahon na inuna namin yung sarili namin. Woo! Lord, you deserve all the praise. Hallelujah. I'm coming back. Lord, it's all about you. All about you, Lord. All about you, Lord. Okay naman mga kapatid, bago tayo magpatuloy sa awitan, humingi ka ng tawad kay Lord. Humingi ka ng tawad dun sa mga pagkakataon na kinukuha mo yung para sa Kanya. May mga pagkakataon, yung oras dapat para sa Kanya eh. Yung commitment dapat para sa Kanya. Pero kinuha ng self. Kinuha ng self. Hallelujah. Humingi ka ng tawad sa Panginoon na may mga pagkakataon yung para sa Kanya kinuha mo. Hallelujah. Lord, forgive us. Lord, gusto namin ibigay ang nararapat talaga na para sa iyo lang. Lord, para sa iyo lang. Sa iyo lang, Lord, sa iyo lang. Even our very lives is not for ourselves. Our very lives is only supposed to be only for you. Come on, church. Bigay mo kay Lord yung para sa Kanya lang. Huwag na natin agawin. Let me give you this security. Kapatid, pag binigay mo kay Lord yung para sa Kanya lang, yung self na inaalala mo, yung family mo, yung pangarap mo, yung all of these things na pinapangarap mo, iniisip mo, inaalala mo, sagot na ni Lord yun. Sabi ng Bible, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Ang sabi ng Bible, the Lord is your shepherd, and you shall not be in want. Ang Diyos ang iyong pastol at hindi ka magkukulang.
Basta ibigay mo kay Lord yung para sa Kanya. Huwag ka nang makipag-agawan. I-crucify ang self at itaas ang Panginoon. Oh, hallelujah. Thank you, Lord, for your word this morning. Thank you, Lord, for making us realize the times na kinuha namin yung para sa iyo. Forgive us, O God. We repent. We submit under your authority. We give you the worship that only, exclusively belongs to you alone. Salamat po. Pinupuri ka namin, sinasamba, tinataas at dinadakila. Salamat po sa oras na ito. Thank you for your presence. In Jesus Christ's mighty name we pray. Everybody say, Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.